Pinoy. Welcome sa inyong paboritong tambalan sa balita. Tinood ba ni News Patrol? Yes, ako si Katchin, ang marites nga walay preno. Ug ako si Shikan, ang marites na seryoso sa serbisyo pero panagsara di ay. Kamu karon ang makadungog sa mga balitang murag salida sa sine. Pero tinuod yun yan. Ang atong una, gikan sa Highland, usa ka babae gi-rape o gipatay. Field reporter Sheila, usa man gyud ni kasakit nga balita. Katuoang pangitabo diri karon sa Highland kung diin ang usa ka babaye gi-rape sa usa ka lalaki. Karon atong interviewon ang usa ka witness nga saksi sa panghitabo. Usa man gyud tinuod nga nahitabo, ma'am. Nahitabo gyud ana, ma'am. Kahapon sa hapon ni agi ng bayhana. Nya pagkakilom-kilom na kalapon ni aging laki nya wala pa kong gamay kay kuan rabi mga tao din sus pagagabian na kay naay na syagit nya wala pa jud ko gamay kay mga bata ganula abi na ko nya sus pagkabuntag kay natapok tingala ko wala gatapok na mga tao nya mao to ma'am akong giduol namatay na daytong bay ako nakita gahapon. Ano ba mga salamat sa information. Karon atong interviewon ang ate sa biktima. Unsa man imong nabati mo? Karon dili jud ko kadawat. Sakit jud siya kay syempre manghod jud na ako siya niya. Ano sa kadaghang bata o babae diri sa libutan ako jung manghod mo na ga ni interesaduhan sa usa ka lalaki. Wala ko gadahom nganong gisugo ra man ta nako ni palitong mantika nya ngano wala naman nabalik. Unta managot ang lalaking ga rape sa akong manghod. Sumautoy na bati sa ate sa biktima. Grabe yun. Dili lang kahayagan sa adlaw, pati hustisya kinahanglan silayan. Tinuod yun. O karon ato ta sa sunod nga balita. Usa ka lalaki nangawat sa tindahan ni Inday Auring. Pero wait lang, nangawat nga murag dili ka balumudagan? Oo, gi-report ni Grace ng kawatan na si Jason nasangit sa alambre pagkahuman mangawat. Na-record pa ni Inday Auring na si Fritzy na naghilaktawa sa kaluoy o kaluoy. Sabaw ni siya anis adobo. Nami kayo na siyang palitan. Ilan ni siya, te? Tagkuhan na ni 30. Nami man ni pancakes, then banana. Ano namin na, tag-gis na na. Itlog, tapos kuhan. Ay, ako nito, wala ko cellphone! Hala! Hoy! Hoy! Animal! Hoy! Ani akita karon sa usa ka tindahan kung asa nahitabo ang pagpangawat sa usa ka lalaki sa cellphone sa tag-iya ug sa usa ka customer. Kaila ka atong suspect, ma'am? Actually, wala jud ko kaila niya kay karon katong lakiha ka wa jud ko kabantay ato ba nga magsige siya balik-balik sa akong tindahan nya murag dili kayo nako familiar pud dihang nawungpod. Nganong wala ka kabantay nga gikuha na day ang imong cellphone? Wala ko kabantay tungod kay naamang gutoy usa ka customer nga namili po siya unsa iyaha ba din. Ako na untang itutal ang iyahang mga palaliton. Pag kuan ako gibutangan ako sa cellphone, wala na, nawala na. Okay, so usalan man ang imong ikastorya sa mga uban nga tag-iya sa tindahan pareha nimo. Ako ikasulti ra jud sa uban mga tindira is dili jud ka magsaya-sayag butang sa imuhang mga gamit tapos imuhang mga kwarta dili nimo pasagdan kung asa nimo dili nimo biya-biyaan samot nimo cellphone kay wa ta kabalo nga uban day natong customer is manguha ra diay nga wa ta kabantay nga nang kuha na diay nasulod na diay sa bulsa. Daghang salamat. Lesson learned. Kung mangawat ayaw sa tindahan nga naay CCTV. Isugdan na gyud ang init nga hearing. Gi-cover ni JM nga hapit mapasok sa balita. Maayong adlaw, nainit nga isyu karon sa Senado ang kaso nga naglakip sa 9 ka kumpanya o 28 ka luxury cars nga giingong naglambigit sa smuggling. Si Senador Jinggoy Estrada giklaro gyud ang iyang pagpangutana o gigrill sa Customs Deputy Commissioner Sara Diskaya. Ani ang detalye. One last question if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po.
Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls-Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo nga. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga... Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealer. Sa gibuhat nga Senate hearing, giakusahan ni Senador Jinggoy Estrada nga dunay kadayangan sa importasyon sa mga mamahaling sakyanan nga posibleng wala makabayad sa hustong buwis. Gisulti ni Estrada nga siyang kakumpanyang sangkot sa pagpasulod sa 28 ka luxury cars, apila mga sports cars ug high-end SUVs nga giingong nakalusot sa Bureau of Customs. Sa pag-imbestiga, gipangutanan niya si Customs Deputy Commissioner Sara Diskaya pero wala kini nakahatag og klaro nga tubag kung nganong nakalusot ang mga sakyanan. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Let's allow our people to decide on that. Padayon ang investigasyon sa Senado samtang nangayo si Senador Estrada nga hugtan pa ang mga lakang batok sa smuggling sa mga luxury cars. Gikan dinhi sa Senado, ako si JM, nag-ulat para sa Tinuod Bani News Patrol. Ug sa Bacolod City, 200 kabalay ang nasunog. Jembel, unsay update? Mayong adlaw, ani kita karon sa Barangay 27, Bacolod City. Diin kapin 200 kabalay ang natupok sa dakong sunog na misugod alas 8 sa gabi. Sumala sa mga residente, nagsugod ang kalayo sa usa ka balay na nahibilin nga adunay nagasiga nga kandila. Og dali ra kini mikaylap tungod sa kusog nga hangin o sa mga balay nga hinimo sa light materials. Ang mga residente nagpanik samtang nagtabang ang mga bomberos sa pagpangapura sa kalayo. Kapin 3 ka oras bago kini napalong sa mga firefighters gikan sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Sumala sa initial investigation, wala may namatay. Apan adunay pipila nga tawo ang nasamad ug nagkasinati og smoke inhalation. Gidala sila sa pinakamalapit nga ospital. Kasamtangan, ang lokal na kagamhanan nag-andam og temporary shelter alang sa mga apektadong pamilya sa Barangay Gymnasium. Samtang padayon ang investigasyon sa inundan sa sunog. Para sa karon, nagpabilin nga fire out ang lugar apan gina-assess pa sa mga otoridad ang total damage nga mikabit og milyones nga piso. Kini si Janbel Acadman nag-report gikan dinhi sa Bacolod City. Nag-ulat para sa Tinuod Bani News Patrol. Ang tigil the permit. Sunod na, ato na sa mga soft news aron makaginuwa gamay. Yes! From stress to success. BBTMNHS District Meet 2025 officially starts. Mga atleta, excited na kaayo. Karong adlaw opisyal nang gisugdan ang District Met 2025 diri sa BPT-MNHS. Usa kini kadakong kalihukan diin ang mga eskwelahan maghiusa para ipakita ang mga abilidad ug talento sa mga kabataan sa ilahang mga giapilang sporting events. Karon, kauban nato ang usa sa player sa Kangguhob. Unsa lang nimong pangalan, miss, ug unsangan nga sport ang imong giapilan? Akong pangalan is si Maricel A. Rubio Balvol. Unsa lang man ang imuhang gibati karon nga naapil ka sa district meet? Kanang nalipay. Kay ngano man?
amo mang gi-representa ang among eskwelahan. Okay, so unsa lang imong mga mensahe para sa imong mga kauban nga nidula karon? Karang pugong radyod ta sa ilang mga hapak o teamwork ratan. Si daghang salamat. Og karon kauban na pud nato ang usa sa player sa BPT MNHS. Usalan mong pangalan miss ug unsalan nga sport ang imong giapilan? Ako di ay si Saizami Di Hong Kwa, and then ang akong sports nga giapilan kay volleyball. Usalan nimong gibati karon nga naapil ka sa District Meet 2025. Kakulba sa sugod pero pagka last ma-enjoy na ka. Kay nga naman. Kay malingaw man lamang ka sa dula. Okay, so unsalan nimong mga message sa imong mga kauban nga nidula karon? Keep it up guys. Kaya nato na. Okay, so thank you. Og karon kauban na pud nato ang usa ka player gikan sa Bagtek. Unsalan imong pangalan sir ug unsalan nga sport nga imong giapilan? Ako day si Louie Acabal, ang akong sport kay volleyball. Okay, so unsalan imong na-feel while gadula ganiha? Well, nerve-breaking tapos syempre makaadlok sa yung marto lipay pod na excited. Okay, so unsalan ang imong mga message sa imong kauban nga niapil og dula? Well, kuan ra kanang padayon ra ka dapat dili na ra mawadaan og kuan. Kanang confident ra gyapon dapat ndura. Okay, so thank you. Thank you. Gi-report ni Grace nga bisan init, walay kapugong sa fighting spirit sa mga estudyante. Go Team BPT MHS! Ang atong sunod karon, nag-away na pud ang duha ka artista sa Instagram, Hailey Bieber o si Selena Gomez. Mga fans, nakig-apil pa yun sa discussion. Hi mga beshi! Welcome back sa inyong paboritong check update, Tinud Juday News Patrol. Ako si Jan Balakadman, ug karon maghisgot ta sa pinakainit nga away sa social media. Selena Gomez ug Hailey Bieber nga murag naglabanay na pud sa Instagram. So maaniha, nagtrending gyud kagabi tungod sa ilang mga post nga murag pa-shade sa usag-usab. Si Selena nagpost og selfie nga na-caption niya, "Too blessed to be stressed." Ug pagkahuman si Hailey, kalit pud og post og story nga, "Funny how people play victim." Mga netizens, syempre, dali ra kaayo na kaamoy og drama. Boom! Nagtrending dayon ang hashtag Selena versus Hailey sa X ug Instagram. Daghang fans ni Selena ni comment nga, "Queen behavior." Samtang ang uban pud ni Hailey kay niingon nga, "Stop the hate, she's just living her life." Pero bisan unsa pa, klaro nga nagluto na pud og tea ang internet. Ug mao na mga besh, reminder lang, kung mag-away man mo sa social media, hinumdumi nga ang mga screenshots forever na sa internet. Gi-report ni Jendel na murag teleserye ang social media. Like kung Selena ka, heart kung Hailey. Nice! Ug lastly, ang Lunhaw Festival official na gisugan. Green is life, mga higala. Sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental, gipahigayon ang Lunhaw Festival Celebration aron ipakita ang suporta sa mga tao sa malimpyo ug himsog nga palibot. Nagsugod na ang kalihukan sa usa ka parade nga giapilan sa mga estudyante ug majorette band nga nagpasundayag sa ilang mga talento ug kadasig. Ug nausab mga competition nga bench sharing nga naghatag og kalipay ug kasadya sa tanan. Ang Lunhaw Festival nagpahinumdom nga ang pagkamapasalamaton ug pagmahal sa kinaiyahan mao ang tinuod nga kalipay sa Mabinayanon. Usab ako si Regine Barrias para sa Lunhaw Festival News Report. Karon mga higala, let's go deeper. Kay kini nga sunod nga mga istorya, makakulba o makatawa sa pareho nga oras. Una, nawalang bata, nakitang patay. Gi-report ni Sheila.
usa ka batang gikidnap diri sa barangay Panyabunan atong interviewon na iyang inahan. Unsa man jud tinod nga nahitabo, ma'am? Nahitabo gid ana, ma'am. Orang gibilin akong bata kayo. Di ko kadahom nga natin mga kidnapper. Katong nagyan kidnapper dito sila. Nga pagbalik na ako, ilan ang ginala akong bata. Ni siya agad pinangayog tabang. Wala na dyan. Ginala na dyan nila. Nga nabalaan na akong gikuhaan na dahil nilang mata. Masagad ka siya para na ako, ma'am. Kamong mga kidnapper, wala mo'y kaluoy. Sakit kayo para na ako ang tanan. Wala mo kamalugos sa kalisod ang pagpanganak. Inanakot na ninyo. Sakit kayo na ako. Ano inyo pa nang mabuhat? Anong kanaman dyan yung gipiling panginabuhi? Busa sa mga inahan diha. Dili lang ninyo biyaan ninyong anak na maura-usa. Ug mao ka na ang atong mga balita karong adlaw. Tinuod ba ni? Tinuod gina. Pero kung dili ka mo tuo, tan-awa ra sa sunod nga episode. Ako si Shinka. Ug ako si Kachi. Ang inyong Marites sa balita. Tinuod ba ni? News Patrol.